Siyempre kami naman, tatandaan ng lahat, hanggat hindi pinal ang desisyon ng COMELEC and Bank, hanggat may motion for reconsideration, ay hindi tatanggalin, hindi maaalis ang pangalan ng isang kandidato sa listahan at therefore, depende yan kung kailan madidesisyonan dahil nga ang printing ng balota namin magsisimula exactly January 6 at all costs. Kinansela ng Commission on Elections sa COMELEC kahapon December 11 ang Certificate of Candidacy ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro para sa pagkakongresista sa unang distrito ng lungsod sa 2025 midterm elections. Diniskwalipika ng poll body si Mayor Chodoro matapos nilang katigan ang inihaing petisyon laban sa alkalde. Ayon sa rules ng COMELEC, mayroong 5 araw si Mayor Marcy upang maghain ng mosyon. At dahil dito, posibleng maisama pa ang pangalan ng alkalde sa balota sa darating na eleksyon. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa namang pinal na desisyon ng COMELEC and Bank kaugnay rito. Dagdag pa ni Chairman Garcia, nagdesisyon din siyang hindi sumama sa paggawa ng desisyon kaugnay sa nasabing kaso. Ang inyo pong lingkod ay mag-i-inhibit sa kasong yan. Gusto ko po sabihin na ganito kaaga pa lang sapagkat kliyente ko po dati dalawang naglalaban sa posisyon doon, yung pong respondent at yung dati, ngayon ay incumbent minority floor leader ng Senado. So minarapat ko po bilang pagrespeto sa proseso na huwag mag-participate. Aniya tanging ang 6 na miyembro lang ng komisyon ang magdedesisyon kaugnay ng disposisyon ng nasabing kaso. Samantala, ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Chodoro, maghahain siya ng motion for reconsideration at nilinaw niya na isa pa rin siyang lehitimong kandidato para sa 1st Congressional District ng lungsod dahil wala pang pinal at epektibong desisyon kaugnay nito. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde na politika ang nakikitang dahilan sa likod ng pagkansela ng COMELEC sa kanyang pagkandidato sa pagkakongresista sa 1st District ng Marikina City. Dagdag pa ni Mayor Chodoro na malinaw na may pagkilos ang kanyang mga kalaban sa politika sa nangyari dahil ang nagpetisyon ay ang dalawa niyang makakatunggali sa eleksyon. Patuloy rin aniya siyang maglilingkod at magpapatuloy ang lahat ng mga programa na kanilang nasimulan sa lungsod sa kabila ng mga isyu na ito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.